Tutukan na ng Philippine National Police ang bentahan ng mga illegal na paputok online upang matiyak ang kaligtasan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugnay niyan, ininspeksyon na rin ng PNP ang mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. We will order our policemen to confiscate po. Yun po yung talagang gagawin po natin. Makakaasa po kayo dyan. Malaking hamon ngayon sa Philippine Fireworks Association ang paglipa ng online ng talamak na bentahan ng smuggled at illegal na paputok. Dahil dito, nagpapasaklolo na sila sa Philippine National Police o PNP para matigil ang bentahan online. Ayon kay Jovin Ong, ang presidente ng Philippine Fireworks Association, malaki ang nalulugi ng lehitimong nagbebenta ng mga paputok dahil sa malawakang bentahan ng smuggled firecrackers. Katunayan, mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, bumaba daw ng 40% ang kanilang benta. Napipilitan din daw silang ibaba ang kanilang presyo dahil mas tinatangkilik ng publiko ang mas mura, ngunit delikado na paputok na madalas nakikita sa TikTok at Facebook. Ang PNP, kumikilos na daw para pigilan ang paglaganap ng iligal na paputok online. Katunayan, tuloy-tuloy daw ang isinasagawang cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group para ma-take down ang mga website o Facebook page na nag-aalok ng mga paputok. Bawal talagang bumili sa online dahil hindi natin alam ang standard o kung saan ito ginawa. Taon-taon yung mga nasasaktan na ibibintang sa industriya. So lagi siyempre yung kami mga stakeholders na gustong sumunod sa batas, kami po lagi ang natatamaan ng mga ganitong mga illegal. Nalulungkot nga kami kasi nga pag pumunta ka sa mga TikTok at Facebook, lantaran yung bentahan ng mga smuggled at saka lalo na yung oversized na firecracker. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa tindahan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan. Kasabay nito ay hinimok ni Marbil ang publiko na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng iligal na paputok para iwas disgrasya. Kasama sa mga paputok na pinagbabawal ay ang mga overweight na may mahigit 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosives. Sobrang laki o oversized na mga paputok, may fuse o mitsa na sobrang liit na nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit 6 na segundo bago maubos. Mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Kabilang dito ang Goodbye Philippines, Goodbye Chismosa, Plapla, Christine, Karina, Bin Laden, Tuna, Piccolo, Ulysses, Yolanda, King Kong at Pipito. Payo ng DTI sa mga mamimili ng paputok ngayong nalalapit ng Pasko at Bagong Taon, hanapin ang PS Mark or yung Product Standard Sticker sa mga bibiling paputok at yung license number para matiyak na ito ay ligtas gamitin sa pagsalubong ng Bagong Taon. So kung bibili kayo ng mga pailaw at paputok, importanteng nando doon kompleto. Ano man mangyari, kung depektibo ba siya, hindi pumutok o kung ano man, alam niyo kung sino po ang pupuntahan niyo o kumbaga, i-concern niyo yung sa manufacturer o yung paputok na ito, may defect o kung ano man. Nandiyan dyan lahat ng mga proper markings na kinakailangan sa kanilang label. Sa ngayon, matumal pa ang bentahan ng mga paputok at iba't ibang pailaw sa Bulacan. Pero umaasa ang mga nagbebenta ng paputok na dadami na ang mamimili sa mga susunod na linggo. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.